Magandang buhay mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay napakaganda nito dahil hindi lang ginto ang meron dito, ngunit napakayaman ng history. Ito ay isang fortress, isang fortification, isang garrison ng mga Amerikano kontra sa mga Hapon. Ito ang tinatawag na Carabao Island, malapit sa Cavite, sa entrada ng Manila Bay ginawa ito para harangin ang puwersa ng mga Hapon. Grabe talaga ang intelligence ng Amerika dahil itong Fort Frank na atin ngayon ginagawa ng reaction video ay ginawa nila 2013 pa. So 20 years before World War II ay nag-umpisa na silang gumawa ng mga fortification. Kahit pala yung nasa Bataan, yung corridor, yung tunnel doon ay ginawa yon before World War II, mga around 15 years before the war ay ginawa na yun. Halos magkasabay lang to na gawin, magkasunod lang nitong Fort Frank ng Carabao Island. Kaya ganyan katindi ang preparasyon ng Amerika kapag makipagyera na sila. Kaya dito sa Pilipinas, kung gumagawa na naman sila ng mga fortress na katulad ng ganyan, siguro sikreto lang, hindi natin alam, pero sila ay gumagawa na ngayon dahil meron kasi silang intelligence na hindi talaga magtatagal. Ang prediction na nag-leak ay 2025, next year, ay hindi na daw mapigilan ang giyera na World War III. Kaya alam natin na ang mga Amerikano, lalo na diyan sa may Bataan ngayon, yung mga isla na malapit sa Taiwan, yan talaga ang ginagawa nila ngayon ng fortification, yung pinatibay nila. Merong mga tunnel, merong mga bunker, at merong mga installation ng mga missiles, ICBMs, ballistic missiles ang mga nakalagay diyan sa Bataan ngayon. So itong Fort Frank nasa Cavite ito. Sa unahan yan ay Manila Bay at sa unahan pa niyan ay yung yung dulo ng Luzon, yung Bataan corridor, yung tunnel doon na napakaganda ang pagkagawa. Okay, so ito yung Carabao Island. Merong ano pala ito? Garrison ang kategory, garrison information. 91st Coast Artillery. Nilalagyan pala ito ng yung mga malalaking kanyon. Narito pala nilalagay yung mga 68 Coast Artillery, mga unit ng nag-operate ng mga kanyon. So 1941, 1942 ito'y ginawa nila para sa itong mga taon na ito, pero hindi nila alam na ang giyera pala ay aabot sa 1944. So preparado talaga ang Amerika. 1913 tapos na pala ito, tapos nang gawin. Sayang nga lang ay binabandalize ng mga yung nagbebenta ng mga bakal. Kanibalize yung mga bakal, tinanggal yung mga bakal sa mga poste. Kaya nasisira ang Fort Frank sa ngayon. Sana magandang dapat dinevelop yun at ginawang tourist destination. Kasi napakaganda ng paggagawa ng mga tunnel doon. Konkretong naka-finish. Treasure hunting at ang sumira noon dahil sa treasure hunters at yung nangunguha ng bakal para ipagbili. Ito naman mga katiyats ang konkretong ebidensya na mayroon talagang treasure hunting na nangyayari, kaya nasisira ang loob ng Fort Frank. Tingnan nyo, dalawang pansyon at yung parang altar binutas din, mayroong chamber. Kaya bakit ganun? Bakit may mga chamber?
nakapagtataka. Pwedeng mayroong tinatago. Katulad na lamang doon sa Bataan, sa Corregidor, ay may itinago din doon, iniwan ang mga Amerikano. Hindi nila lahat nadala dahil sa sisibat na sila dahil yun ang unang bugso ng giyera at natalo doon ng Amerikano. Kaya sinafety nila, tinago ang mga ginto. Ito ay halos magkasabay na ginawa sa tunnel doon sa Bataan, yung Corregidor Tunnel ay halos magkasunod lang ang pagkagawa. Nauna ito ng konti. Ngayon dito natin malaman na ang Amerika ay napaka-advance kung intelligence ang pagbasihan. Alam nila na makipagyera talaga ang Hapon. Kaya gumawa na kagad sila ng counter na mga fortification ng mga ganyan, mga bunker malalaki at makakapal. Imagine 2 meters ang kapal ng mga building na ito. At gawa sa konkreto. Dito makikita nyo ang klase ng kabilya na ginagamit noon. Kwadradong kabilya na twisted. Yun ay American bars, deformed bars ang tawag. So dito makita natin, obserbahan nyo lang mga katiyats. Ayan o, dahil merong mga kanji dyan dahil naagaw yan ng Hapon. Noong unang parte ng giyera ay natalo kasi ang Amerikano, hindi natin alam. Natalo si Douglas MacArthur noong 1941. Tumakbo si Douglas MacArthur, bumalik sa Amerika. At nang pagbalik ni Douglas MacArthur ay daladala niya ang kanyang armada. Ang mga fleets, mga battleship na malalaki, makabagong eroplano, at nag-revenge si MacArthur kay Yamashita. 1944, nang bumalik si MacArthur, 1945, liberation, binitay si Yamashita. Kaya yun ang kwento diyan. Natalo muna ang Amerika, and then pagbalik ng MacArthur ay nagkaroon ng revenge, natalo si Yamashita. At pati ang ginto, karamihan noon ay nakuha din ng mga Amerikano. Hindi lahat ng Emperor treasures ay intact. Merong nakuha diyan ang Amerikano na mga Emperor treasure site. Kaya nga na yumaman ng Amerika, lalo na yung stock nila na ginto sa Amerika, yung Fort Knox na gold bars. Karamihan ng gold bars doon ay galing sa World War II. At yan ang mga Yamashita. Karamihan dyan. Siguro mga kalahati ng pundo nila na gold bars ay galing yan sa World War II dito sa Pilipinas. Yan ang narinig ko lang sa mga chismoso na mga treasure hunters. Ito, sa ibabaw, daanan yan, pero under sa pavement ay mayroon palang tunnel doon sa baba pa. Kaya kung magka-bumbahan na dito sa ibabaw, pag binumba na sila ay pwedeng papasok doon sa underground ang mga Amerikano. At lulusot yan doon sa tabing dagat at pwede silang maka-eskapo. So ito yan ang aerial view ng Carabao Island. Nakita niyo ba kanina yung mga sira-sirang yung may mga talagang sadyang binutas yung mga sahig. Dito yata yun. Ito na mga portion. Pagpasok nila dito, shout out nga pala kay Chef TV. Ito ay video courtesy of Chef TV sa kanyang adventure. At dahil napasok niya ito, ay parang napasok na rin natin ang istruktura na ito. Napakaraming mga butas ang sahig dito. Parang mga manhole na kung tingnan.
Katulad na lamang sa Corridor Island. Ito. Yan. 3 palapag daw eh. Meron pa yan. Binutas ito ng pasadya ng mga treasure hunter. Itong ibabaw ang manhole. Pero itong dito, binutas na ito. Meron silang kinuha. Ang mga nakabaon na treasure sa Pilipinas after World War II ay hindi lahat sa Hapon. Meron ding sa Amerikano. Bakit nasabi na sa Amerikano? Kasi naagaw ng mga Amerikano ang mga individual soldiers gold, yung mga nilagay lang sa mga backpack, sa bulsa. Kinuha yun lahat ng mga American Army at hindi lahat nila binigay sa kanilang general kay MacArthur. Karamihan din ay binaon din uli ng mga Amerikano. Kaya karamihan sa bumalik sa Pilipinas na nakakuha ng mga maliliit na quantity ng ginto ay mga Amerikano. Amerikano talaga ang maraming nakuha. Kasi marami rin sa mga Amerikano ang nagbaon ng mga small deposit or small stash. Iba naman yung kay Emperor. Malalaki naman yon. Pero yung sa Amerikano, tama-tama lang. Pag nakuha mo, milyonaryo ka rin. Kaya maraming Amerikano ang nag-asawa ng Pinay para lamang hindi sila paghinalaan na mag-treasure hunt. Kagaya na lamang ng lupa ng aking lulo doon sa isla ay binili ng Amerikano, pinagtayuan ng bahay, at after 2 years umalis ang Amerikano, nagkapag-asawa siya doon ng Pinay. At pag-alis nila, iniwan yung bahay na walang nakatira, kaya pinasok ng mga tao at nakita sa gitna ng bahay ay may malalim na hukay. Yun pala nag-treasure hunt, at nang makuha nila, alis na sila kagad. Ganyan, kaya maraming Amerikano ang nag-asawa ng taga-isla, ng mga taga-bundok dahil dyan. Dahil sa treasures na binaon din nila ng kanilang mga tatay noong giyera. Kaya hindi lahat ng treasure ay treasure ng Hapon. So dito na portion, ayan o, hindi sa giyera yan eh. Yung mga hinukay dyan na bago pa lamang, yan ay sa treasure hunting. Kaya minsan ang treasure hunter ay nakakasira ng hindi lang kalikasan, nakakasira din ng mga historical structures na katulad nito. Kaya as a treasure hunter ay dapat meron tayong ethics, code of ethics, na wag natin i-vandalize, wag sirain ng mga lugar na mag-operate tayo. After na mag-operate, may makuha man o wala, ay ibalik sa dating forma ang lugar. So kung merong hukay, tabunan ng hukay muli. At kung merong mga nakaabala sa daan na ilagay, mga bato na malalaki, tanggalin, para maging safety ang mga dumadaan. Okay, so napakaganda talaga ng top view nitong Carabao Island. Malapit sa Cavite ito. Sigurado maraming naiwan dito ang mga Amerikano na ginto. Kaya binalikan nila yan after the war. Sigurado. Alright, hanggang sa muli mga katiats. Ako'y magpaalam na. God bless us all.